I am the good shepherd, says the Lord. I know my sheep, and mine know me. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. A hired man who is not the shepherd and whose sheep are not his own sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away. And the wolf catches and scatters them. This is because he works for pay and has no concern for the sheep. I am the good shepherd, and I know mine, and mine know me, just as the Father knows me, and I know the Father, and I will lay down my life for the sheep. I have other sheep that do not belong to this fold. These also I must lead, and they will hear my voice, and there will be one flock, one shepherd. This is why the Father loves me, because I laid down my life in order to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down on my own. I have power to lay it down and power to take it up again. This command I have received from my Father. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, the fourth Sunday of Easter is traditionally called Good Shepherd Sunday for the obvious reason that in today's Gospel, Jesus presents himself as the Good Shepherd. Jesus says, I am the Good Shepherd. Ako ang mabuting pastol. And what does it mean to be a good shepherd? Jesus says, a good shepherd lays down his life for his sheep. Ang mabuting pastol, inaalay ang kanyang buhay para sa kanyang kawan. The good shepherd values and loves the sheep so much that he is ready to offer his life for them. The good shepherd does not think of his own welfare, but he always thinks of the welfare of the sheep. Kaya kapag nanganganib ang buhay ng mga tupa, kapag merong mababangis na hayop na gustong kainin ang mga tupa, itataya ng mabuting pastol ang kanyang sarili para sa kanyang mga tupa. Siya na ang mapahamak, wag lang ang kanyang mga tupa. That is what it means to be a good shepherd. Someone who is ready to give himself for the good of others. And Jesus is truly our good shepherd
Because according to St. Peter in our first reading today, Jesus offers himself for us by allowing himself to be crucified on the cross. And St. John in our second reading today tells us, see the love of God for you, that he calls you his children. We are not just sheep for God, we are his children. At dahil tayo'y mga anak ng Diyos, ang Diyos kay Jesus handang ialay ang kanyang buong buhay para sa atin. Yan ang ibig sabihin ng pagiging mabuting pastol. And in order to emphasize what it means to be a good shepherd, Jesus in our gospel differentiates a good shepherd from a hired man. Ano daw ang pagkakaiba ng mabuting pastol sa isang upahan lang? Ang pagkakaiba ay ito. The good shepherd is ready to lay down his life for his sheep. A hired man is not. When danger comes, a hired man will keep himself safe and will not protect the sheep. Why? Because according to Jesus, the hired man only works for pay. Kaya niya inaalagaan yung mga tupa dahil sinuswelduhan siya. Ang habol lang niya yung sweldo, hindi naman talaga yung kapakanan ng mga tupa. Kaya kapag nanganganib na, kapag may panganib na darating, sasabihin ng isang upahan, bakit ko itataya ang buhay ko? Hindi naman kasama yan sa binabayad sa akin. Sinuswelduhan ako para lang alagaan ang tupa. Kung itataya ko ang buhay ko para sa kanila, ibang usapan na yan. Kaya yung upahan, ang habol lang, sweldo. Yung upahan, ang habol lang, yung kapalit ng kanyang ginagawa. Yung upahan ay bayaran. And that is the mentality of the hired man. The mentality of the hired man is so prevalent, especially in our very materialistic and highly consumeristic society. Ano po ba yung hired man mentality? Yung hired man mentality, ibig sabihin, everything has a price. Lahat may kapalit. Lahat may bayad. Walang libre. If I do something, I must be compensated for what I do. Kapag may ginawa ako, dapat bayaran ako. The hired man mentality. I will only give in as much I get something in return. And this is so prevalent in all levels of our society. Simulan na po natin sa ating mga trabaho para sa mga nagtatrabaho dito. Kapag nag-a-apply tayo sa trabaho, gusto nating maging malinaw, ano ba ang trabaho, ano ba ang dapat kong gawin, at magkano ang suswelduhin ko. Para malinaw sa akin, sa sweldong ito ang trabahong ibibigay ko. Kaya kapag may pinapagawa na wala doon sa usapan, sasabihin ko, hindi kasama yan sa sinusweldo nyo sa akin. Bakit ko gagawin yan? Wala yan sa usapan natin. Kung gusto mong dagdagan ko ang trabaho, dagdagan mo rin ang sweldo. Kaya kung binabayaran lang ako ng 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon,
Huwag mong sasabihin sa akin na mag-extend ako hanggang 7 o'clock. Pag mag-extend ako, bayaran mo ako ng overtime. Kaya nga sabi ng mga staff ng chapel sa akin, ang tawag dyan, Father, ay yung 501. Alam niyo ba yung 501? Hindi yung jeans. Yung bang pag 501, nakalabas na ng opisina. O kaya ang tawag daw dyan, Honda. Honda dot. Pagdating ng alas 5, nakatakbo na, hindi mo na makikita. Kasi ito lang ang binabayad, ito lang ang ibibigay. Minsan po, ganyan din tayo sa ating pamilya. Minsan kapag yung magulang, uutusan yung mga anak, sasabihin ng anak, anong kapalit? O kaya, yung mga magulang mismo ang magsasabi sa mga anak ko, anak, kapag ginawa mo ito, dadagdagan ko ang allowance mo. Kapag mataas ang grade mo, iti-treat kita. Lahat may kapalit. Gawin mo ito, babayaran ko. Baka tinuturuan natin ang bawat isa na maging bayaran. Kahit na po sa relasyon ng mag-asawa, baka mamaya hard man mentality din. I give myself, but you have to give something in return. Kapag nag-i-interview po ako ng mga ikinakasal, isa sa mga itinatanong ko, bakit mo siya napiling pakasalan? Ano ang dahilan mo, bakit siya pakakasalan mo? At kapag ang sagot sa akin ay, kasi Father, He completes me. Naku, medyo kinakabahan ako dyan. No? O kaya ang sagot sa akin ay, she will give me the fulfillment that I need. Di ba nakakatakot? Para bang I will marry this person only because I will get something in return. Paano kapag walang maibigay? Kaya yung commitment ko, kailangang bayaran mo ng maibibigay mo sa akin. Baka pati yung ugnayan ng mag-asawa, ugnayan ng mga bayaran. And even in our relationship with God, sometimes we have that hard man mentality when we relate to God. Sasabihin natin sa Diyos, O Lord, nagsimba ako ngayong linggo, may utang na loob ka sa akin. Kapag may ginawa tayo sa Diyos, parang obligado ang Diyos na ibalik yung gusto natin. Baka gusto nating gawin tayo ng Diyos ng mga bayaran. Lahat may kapalit. Today, being Good Shepherd Sunday, is also the World Day of Prayer for Vocations. Today, the Universal Church prays for a very particular intention that God may call many young people, especially young men, to the priesthood. Ipinagdadasal natin na sana marami pang tawagin ng Diyos sa pagpapari. Ngayon po, kagagaling ko lang sa Manila Cathedral, tumatakbo ako pabalik dito sa Makati dahil nag-ordain si Cardinal Advincula ng 4 na bagong deacons para sa Archdiocese of Manila. Madami-dami na yung 4. Salamat sa Diyos, merong 4. Mas maganda sana kung mas marami pa. At yan ang pinagdadasal natin sa misa ngayon. Pero sana dagdagan po natin yung dasal natin. Huwag lang natin sabihin, Lord, sana marami pang magpari. Gawin natin konkreto yung ating mga dasal. Mga magulang, mga lolo at lola, magdasal tayo ngayon, Lord, sana marami pang magpari, isama mo na yung anak ko. Ay, seryoso po ako. No?
Sana marami pang magpari, isama mo na yung pinakagwapo, pinakamatalino na anak ko, o apo ko, o pamangkin ko. Minsan nagdadasal tayo na maraming magpari, pero yung iba tinuturo natin. Sasabihin ng mga magulang sa kanilang anak, huwag kang magpapari anak, walang pera dyan. The hired man mentality. You know, it is very difficult nowadays to get vocation, especially to the priesthood, because many of us think that when I give myself, I should get something in return. Sasabihin ng mga kabataan ngayon, pag nagpari ba ako, yayaman ako? Pag nagpari ba ako, ano ba ang makukuha ko dyan? Sa pagpapari, walang kabayaran, pag-aalay ng buhay. Naalala ko po nung seminarista ako, may gaganaping isang malaking event sa aming seminaryo sa San Carlos dito sa Guadalupe. Kaya naman, ilang araw bago yung event na yon, ay linis kami ng linis ng seminaryo, buhat dito, buhat doon, para ihanda yung buong lugar para sa event na gagawin. Nung matapos naming lahat yung aming gagawin at sabi ng aming priest formator, o okay na, tapos na tayo, bukas simula na ng event, may isang kasama naming seminarista na medyo malakas ang loob na nagsabing, Father, pagod na kami, magpa-pizza ka naman. At lahat kami sabay-sabay na sumigaw, pizza, pizza, pizza. Tiningnan kami ng aming formator at sabi sa amin, lahat ba kailangang may kapalit? Kapag ganyan ang mentality nyo, sabi niya sa amin, pag naging pari kayo, lahat hihingan nyo ng kapalit. Hindi kayo magmimisa, hindi kayo magpapakumpisal, hindi kayo mag-a-anoint ng may sakit kung walang stipend. At kahit na yung simpleng pagbe-bless, hihingi pa kayo ng envelope. Kasi lahat dapat may kapalit. Pinaglinis lang kayo, humihingi pa kayo ng pizza. Sabi namin, madali namang sabihin ayaw niya. Ba't nagsermon pa? But that question is worth asking. Lahat ba kailangan may kapalit? Lahat ba dapat bayaran? Then what happens to service? What happens to love? Yung pagmamahal, hindi yan binabayaran. Kasi yung pagmamahal na binabayaran, hindi tunay na pagmamahal. You just love, even if you get nothing in return. And so today we ask ourselves, am I a good shepherd? Or am I a hired man? Ako ba'y mabuting pastol o ako ba'y bayaran? Lahat ba hinihingan ko ng kapalit? No wonder nowadays there are very few good shepherds because we have imbibed the mentality of the hired man. Mga minamahal na kapatid, huwag pong maging bayaran. Kasi hindi lahat pwedeng bayaran. Hindi lahat may kapalit at hindi lahat kayang palitan. In a world where everything has a price, that which is priceless is most precious.